Ang akala ko, bawat tahi ng karayom sa vest na ito ay pag-ibig, ngunit bawat tusok pala ay lason na unti-unting pumapatay sa aking dangal. Habang namimilipit ako sa pagod sa gitna ng unos, ang asawa ko ay nagpapakasasa sa kandungan ng iba. Isang malupit na sampal ang gumising sa akin mula sa bangungot ng katapatan. Ngayon, tapos na ang panahon ng aking pagiging martir. Ako ang babawi sa lahat ng inagaw ninyo. Handa na ba kayong harapin ang tunay na may-ari ng inyong luho? Sino ba talaga ang may utang sa ating lahat? Wala kang kwentang asawa, Francia. Isang malaking malas ka sa pamilyang Vivaldi. Ang bulyaw na yon ni Doña Amparo ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa pandinig ni Francia. Hindi pa man siya nakakahuma, isang malakas na sampal ang dumapos sa kanyang namumutlang pisngi. Ang tunog ng palad na humalik sa kanyang balat ay umalingaw-ngaw sa malamig at malinis na hallway ng ospital, dahilan upang mapalingon ang ilang nurse na naroon. Ramdam ni Francia ang pag-init ng kanyang mukha, ngunit mas matindi ang hapdi na nagmumula sa kanyang puso. Sa nanginginig niyang mga kamay, mahigpit niyang yakap ang isang kulay gintong vest na gawa sa mamahaling tela. Ito ang vest na binuo niya sa loob ng 3 gabi na walang tulog. Bawat detalye, bawat burda at bawat butones nito ay itinahi niya gamit ang sariling mga kamay na ngayon ay may mga sariwang sugat at bakas ng tuyong dugo dahil sa paulit-ulit na pagtusok ng karayom. Inilaan niya ang bawat hibla ng sinulid para sa anibersaryo ng kumpanya. Sa paniniwalang ito, ang magiging simbolo ng tagumpay ng kanyang asawang si Armand. Basang-basa si Francia mula sa ulan sa labas. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang leeg at ang kanyang sapatos ay puno ng putik mula sa pagmamadali. Nang mabalitaan niyang isinugod si Armand sa ospital, hindi na siya nag-isip pa. Tumakbo siya sa gitna ng bumubuhos na langit. Bitbit ang vest na akala niya ay isusuot ng kanyang kabiyak sa kanilang espesyal na gabi. Ngunit ang muling pag-angat ng kanyang paningin ay naghatid sa kanya sa isang mas masakit na katotohanan. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Chantal, ang babaeng palaging sinasabi ni Armand na isang kaibigan sa negosyo lamang. Nakaupo ito sa bench, gulay-gayang ayos at umiiyak ng mapait. Ang mas masakit, suot ni Chantal ang isang manipis na silk robe na malinaw na hindi para sa isang business meeting. "Mommy, please, hindi ito ang oras para sa ganyan." Mahinang saway ng isang nurse, ngunit tila bingi si Doña Amparo. "Anong hindi oras?" Muling bulyaw ng matanda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang hinahawakan ang kanyang mamahaling tranghat. "Tingnan mo ang anak ko. Nakahiga siya roon, paralisado, dahil sa kamalasan mo. Kung hindi ka sana naging pabigat, kung hindi sana siya namomroblema sa mga utang na iniwan ng tatay mong lasenggo, hindi sana siya aabot sa ganito." Naramdaman ni Francia ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit nasa silid ni Armand, si Chantal, sa ganitong oras ng gabi. Gusto niyang itanong kung bakit ang sabi ng doktor ay inatake si Armand dahil sa sobrang paggamit ng gamot na pampasigla sa pakikipagtalik. Ngunit ang mga salita ay tila malalaking bara sa kanyang dibdib. Dahan-dahang bumagsak ang gintong vest mula sa kanyang mga kamay. Wala itong nalikhang tunog nang lumapag sa malamig na sahig, ngunit para kay Francia, iyon na ang huling piraso ng kanyang pagkatao na gumuho. Ang bawat patak ng ulan mula sa kanyang damit ay humahalo sa kanyang mga luha na ngayon ay malayang dumadaloy. Ang mundo sa paligid niya ay tila nagbago ng kulay. Ang lahat ay naging abo at madilim. Lumapit sa kanya si Doña Amparo, hindi upang damayan siya, kundi upang idikit sa kanyang muka ang ilang piraso ng papel. "Pirirmahan mo ito, Francia. Ngayon din, kailangang manatiling sikreto ang nangyari kay Armand. Walang makakaalam na inatake siya sa piling ng ibang babae. Sasabihin mo sa press
na napagod siya sa trabaho dahil sa pag-aayos ng mga kalokohan mo. Ito ang kabayaran sa lahat ng utang na loob mo sa amin. Tumingin si Francia sa mga papel pagkatapos ay sa kanyang biyenan na tila isang halimaw na nagkukubli sa mamahaling alahas. Ang kanyang puso na dati ay puno ng pagmamahal ay tila unti-unting nagiging yelo. Sa bawat tibok nito, may isang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging mitya ng lahat ng susunod na mangyayari. Ito ba ang halaga ng aking pananahimik? Ito ba ang dulo ng 30 taon kong pagiging tapat na asawa at masunuring menugang, ang itapon na parang basurang walang silbi matapos pagsilbihan ang kanilang kasinungalingan? Nanatiling nakatayo si Francia sa gitna ng hallway, mag-isa, basang-basa at wasak. Ang kanyang mga sugatang daliri ay tila kumirot, hindi dahil sa karayom, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang kailanman ay hindi siya naging bahagi ng pamilyang ito. Siya ay isa lamang biktima ng isang napakalaking panlilinlang. Tila naging isang walang katapusang gabi ang mga sumunod na araw para kay Francia. Ang bawat sandali ay puno ng bigat na tila unting dumudurog sa kanyang mga balikat. Sa loob ng silid sa ospital, ang tanging maririnig ay ang rhythmic na tunog ng makinang tumutulong sa paghinga ni Armand. Nakahiga ang kanyang asawa, walang kibo, at ang mga matang dati ay puno ng mapanuring tingin ay nakatitig na lamang sa kawalan. Huwag kang tumayo riyan na parang tuod, Francia. Ang boses ni Doña Amparo ay bumasag sa katahimikan ng silid. Nakaupo ang matanda sa isang silya, marangya ang ayos kahit nasa ospital, at tila walang bakas ng pagod sa kanyang mukha. Buhay si Armand, pero ayon sa doktor, maaaring abutin ng buwan o taon bago siya muling makalakad. Paralisado ang kalahati ng kanyang katawan. Lalapit sana si Francia upang hawakan ang kamay ng asawa, ngunit mabilis siyang hinarang ni Amparo sa pamamagitan ng kanyang baston. Huwag mo siyang hawakan. Ang mga kamay mong malas ang dahilan kung bakit siya narito. Alam mo ba kung gaano kalaki ang utang na loob mo sa amin, Francia? Noong mamatay ang tatay mong sugarol at iniwan kayong baon sa utang, sino ang sumagip sa inyo? Sino ang nagbayad ng lahat ng danyos para hindi kayo mabulok sa kalsada? Napayuko si Francia. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na itinusok sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang utang na loob na iyon ang naging tanikala na pumipigil sa kanya na lumaban. Opo, Mami. Alam ko po. Kung alam mo, patunayan mo. Pagpapatuloy ni Amparo, ang kanyang tono ay naging mas mapanlinlang. Ang Vivaldi Group ay nasa gitna ng krisis. Hindi maaaring malaman ng mga investors na ganito ang kalagayan ni Armand. Kailangan mong magtrabaho sa kumpanya. Ikaw ang gagawa ng mga reports. Ikaw ang mag-aayos ng mga papeles na dati ay ginagawa ni Armand, pero sa ilalim ng pangalan ko. At huwag kang mag-expect ng sahod. Ang bawat sentimong kikitain mo ay pambayad sa hospital bills ni Armand at sa mga luhong tinamasa mo sa pamilyang ito. Walang nagawa si Francia kundi tumango. Sa mga sumunod na linggo, naging doble ang kanyang kalbaryo. Sa umaga, siya ang nag-aalaga kay Armand. Nililinis ang katawan nito, pinapalitan ng catheter, at tinitiis ang mga galit na tingin ng asawa na tila isinusuong pa ang kanyang pag-iral. Sa gabi, sa ilalim ng maliliit na ilaw sa opisina ng mansyon, pilit niyang inuunawa ang mga komplikadong financial statements ng kumpanya. Ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at ang kanyang katawan ay nanghihina sa pagod. Ngunit walang sino man sa mansyon ang nagtanong kung kumain na ba siya. Isang hapon, habang naglalampaso si Francia ng sahig sa tapat ng silid ni Doña Amparo, narinig niya ang mahihinang tawanan sa loob. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip siya at nakita ang isang eksenang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Si Chantal ay nandoon, nakaupo sa tabi ni Amparo. Nagtatawanan silang dalawa habang umiinom ng tsaa, tila mga mag-ina
na nagbabahagi ng masasayang kwento. Walang bakas ng galit sa mukha ni Amparo. Ang tanging nakikita ni Francia ay ang pagmamahal na kailanman ay hindi ibinigay sa kanya. "Don't worry, tita." Ang boses ni Chantal ay malambing at puno ng kumpiyansa. "Kapag naayos na ang lahat ng papeles at nakuha na natin ang pirma ng martir mong minugang, hindi na natin siya kailangan. I can take over her place easily." "I know, Hija. Konting tiis na lang. Kailangan lang nating gamitin ang kanyang pagiging tanga para maisalba ang kumpanya. Pagkatapos noon, itatapon natin siya pabalik sa putikang pinanggalingan niya." Sagot ni Amparo sabay haplos sa buhok ni Chantal. Napaurong si Francia. Ang kanyang likod ay tumama sa pader. Ang bawat salita ay tila lason na dumadaloy sa kanyang sistema. Gusto niyang pumasok at isigaw ang lahat ng kanyang sakit. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, napansin niya ang isang pamilyar na amoy na lumabas mula sa silid. Isang matamis at masangsang na pabango. Iyon ang parehong amoy na nanunuot sa bawat sulok ng kanilang master bedroom nitong mga huling buwan. Ang amoy na palaging idinadahilan ni Armand na galing sa mga samples ng bagong produkto ng kumpanya. Dahan-dahang lumakad palayo si Francia, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa basahang hawak niya. Pumasok siya sa master bedroom ni Doña Amparo nang makaalis na ang mga ito upang tapusin ang paglilinis. Habang inaayos niya ang mga unan sa kama ng matanda, isang bagay ang kuminang sa ilalim ng nightstand. Yumuko siya at kinuha ang isang gintong brooch na may hugis ng isang rosas, isang mamahaling alahas na alam niyang pagmamay-ari ni Chantal dahil nakita niya itong suot ng babae sa ospital. Ngunit hindi lang iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa tabi ng brooch ay isang maliit na botelya ng gamot, ang parehong gamot na pampasigla na naging sanhi ng pag-atake ni Armand. Isang matinding kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi lang basta aksidente ang nangyari kay Armand. May mas malalim na sabwatan sa loob ng mansyong ito at siya ang ginagawang pain sa isang laro na hindi niya alam ang panuntunan. Akala mo ba, ang mga katulad mong galing sa basurahan ay makakaintindi ng mga numerong ito? Huwag mong dungisan ang mesa ni Armand ng marurumi mong kamay, Francia. Ang boses ni Doña Amparo ay tila latigo na humahagupit sa katahimikan ng silid-aklatan. Habang nakatayo si Francia, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng isang makapal na ledger. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod, ngunit sa loob ng kanyang dibdib may isang uri ng kaba na hindi maipaliwanag. Hindi dahil sa takot sa matanda, kundi dahil sa katotohanang kasalukuyan niyang natuklasan sa gitna ng mga pahina ng financial reports ng Vivaldi Group. "Pasensya na po, Mami. Gusto ko lang pong makatulong sa pag-aayos ng mga bayarin." Mahinang sagot ni Francia. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakako sa sahig upang hindi makita ng matanda ang kislap ng kaalaman sa kanyang mga mata. "Tulong. Ang tanging tulong na magagawa mo ay lumayo sa paningin ko at siguraduhing malinis ang bawat sulok ng mansyong ito." Pagtatapos ni Amparo, bago ito lumabas ng silid, bit-bit ang amoy ng kanyang mamahaling sigarilyo. Nang muling mapag-isa si Francia, dahan-dahan niyang ibinalik ang kanyang tingin sa mga dokumento. Ang Vivaldi Group, ang imperyong kinatatakutan at tinitingala sa lipunan, ay isa na lamang hungkag na shell. Ang bawat ari-arian ay nakasanla. Ang bawat investment ay bagsak at ang kumpanya ay nalulunod sa bilyon-bilyong piso na utang. Ang marangyang buhay na ipinagmamalaki ni Amparo ay isang ilusyon lamang na malapit ng gumuho. Sa gitna ng kadiliman ng silid, tila bumalik ang kanyang gunita sa kanyang namayapang ama, si Don Francisco. Naalala niya ang mga huling gabi bago ito pumanaw. Ang mga sandaling pilit nitong iniabot sa kanya ang isang maliit na susi at isang lumang panyo na may burda ng kanyang pangalan. "Francia, anak," ang boses ng kanyang ama
ay tila bulong ng hangin sa kanyang pandinig. Huwag mong hahayaang makuha nila ang lahat. May inilaan ako para sa'yo, isang bagay na hindi nila alam. Gamitin mo ito kapag ang mundo mo ay tuluyan ng nagdilim. Ang susing iyon ay para sa isang sikretong trust fund sa labas ng bansa, isang pondo na itinago ng kanyang ama mula sa mga mapanuring mata ng mga Vivaldi noong nagsisimula pa lamang ang kanilang pakikipagsosyo. Sa loob ng maraming taon, hindi ito ginalaw ni Francia. Pinili niyang mamuhay ng simple, tinitiis ang bawat insulto dahil naniniwala siyang sapat na ang pag-ibig ni Armand. Ngunit ngayong gabi, habang ang bawat pahina ng ledger ay nagpapatunay ng panlilinlang ng pamilyang ito, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Gamit ang kanyang personal na laptop, pumasok si Francia sa isang encrypted na website. Ang bawat pagtipa niya sa keyboard ay tila isang hakbang patungo sa isang digmaan na siya lamang ang nakakaalam. Sa pamamagitan ng ilang click, inilipat niya ang isang malaking halaga ng dolyar patungo sa account ng Vivaldi Group. Ngunit hindi ito lilitaw bilang tulong mula sa kanya. Ito ay papasok sa ilalim ng pangalang F. V. Investor, isang misteryosong tagapagligtas na tila hulog ng langit sa naghihingalong kumpanya. Nais ni Francia na isalba ang kumpanya, hindi dahil mahal pa niya si Armand, kundi dahil ito ang tanging paraan upang manatili siya sa loob ng mansyon at malaman ang buong katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ama at ang kasalanan ng mga Vivaldi. Kinaumagahan, ang buong mansyon ay nabulabog sa isang balita. Isang milagro! Ang hiyaw ni Doña Amparo habang bumababa sa hagdanan, hawak ang kanyang cellphone. May pumasok na malaking investment sa kumpanya. Isang banyagang grupo ang naniwala sa atin. Ngayon, makakabango na ang Vivaldi Group. Lumingon si Amparo kay Francia na noon ay kasalukuyang nagpupunas ng mga dekorasyong kristal. Isang mapanuyang ngamangang ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Nakikita mo ba yan, Francia? Kahit ang langit ay ayaw kaming bumagsak. Siguro dahil alam ng Diyos na kailangan ka pa naming turuan ng leksyon. Magluto ka ng espesyal na tanghalian. Gusto kong ipagdiwang ito at siguraduhin mong hindi masusunog ang pagkain. Kung hindi ay malilintikan ka sa akin. Dahan-dahang tumalikod si Francia patungo sa kusina. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Isang halo ng takot at pananabik. Ang bawat hakbang niya ay tila may bigat ng isang sikretong kayang pumatay o bumuhay. Habang nasa loob ng kusina, palihim niyang inilabas ang kanyang cellphone nang makatanggap ng isang mensahe. Ito ay mula sa isang abogado sa Switzerland. Kinukumpirma ang matagumpay na transaksyon. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagbabasa, narinig niya ang mahihinang yabag ng sapatos na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Mabilis niyang itinago ang phone sa ilalim ng kanyang apron, ngunit ang anino ni Doña Amparo ay naroon na sa pintuan. Ang mga mata nito ay naniningkit sa pagduda. Sino ang kausap mo, Francia? At bakit parang nakakita ka ng multo? Ang tanong ni Amparo. Ang boses ay puno ng hinala. Habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, ang malamig na titig ni Doña Amparo ay tila bumabakat sa kaluluwa ni Francia. Mabilis na nag-isip ang nakababatang babae. Pilit na pinapakalma ang panginginig ng kanyang mga tuhod habang nakatago pa rin ang cellphone sa likod ng kanyang apron. Wala po, Mami. Mahinang tugon ni Francia. Pilit na pinapatatag ang boses upang hindi magpahalata. Tiningnan ko lamang po ang mensahe mula sa butika. Kinukumpirma ko po kung dumating na ang mga bagong gamot ni Armand para sa kanyang therapy. Tila hindi kumbinsido ang matanda. Pilit nitong pinasadahan ng matalim na tingin ang buong pagkatao ni Francia. Ngunit ang atensyon ni Amparo ay mabilis ding naagaw ng pag-iisip sa bagong pumasok na yaman sa kumpanya. Inikot ng matanda ang kanyang mga mata at naglakad palayo. Nag-iwan ng isang huling banta na siguraduhing hindi pumalpak ang kanyang mga utos sa kusina. Nakahinga ng maluwag si Francia. Nakaligtas siya sa pagkakataong iyon
Ngunit alam niyang ang bawat galaw niya sa loob ng mansyon ay isang paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Lumipas ang ilang linggo na tila isang mabagal at tahimik na pagpapahirap. Sa loob ng madilim at amoy gamot na silid ni Armand, patuloy ang walang pag-iimbot na pag-aalaga ni Francia. Gamit ang isang maligamgam na bimpo, maingat niyang pinupunasan ang walang kakibukibong braso ng kanyang asawa. Bawat dampi ng tela sa balat ng lalaki ay may kasamang panalangin. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagdududa, ang puso ng isang asawang nangakong magmamahal sa hirap at ginhawa ay patuloy na umaasa sa isang milagro. Habang pinupunasan niya ang palad ni Armand, naramdaman niya ang isang mahinang paggalaw. Isang maliit na pagkibot mula sa hintuturo nito. Napatigil si Francia. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng isang kislap ng liwanag. Dahan-dahan, iminulat ni Armand ang kanyang mga mata. Wala na ang blangkong paningin. Mayroon na itong kamalayan at talas. Armand, nakakagalaw ka na. Masayang bulong ni Francia, halos maiyak sa tuwa habang hinahawakan ng mahigpit ang kamay ng asawa. Tatawagin ko ang doktor. Magiging maayos din ang lahat. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, naramdaman niya ang pilit na pagbawi ni Armand sa kanyang kamay. Hindi ito isang galaw ng panghihina, kundi isang marahas na galaw ng pandidiri. Ang mga mata ng lalaki ay bumaling sa kanya, hindi bitbit ang pasasalamat na inaasahan ng isang asawang nagpakapagod, kundi isang matinding puot na tila yelo sa gitna ng taglamig. "Don't touch me," garalgal ngunit may mabigat na diin na utos ni Armand. Ang bawat salita ay tila punyal na unti-unting ibinabaon sa dibdib ni Francia. "Ang dumi-dumi ng mga kamay mo. You smell like cheap soap and poverty." Nakakasuka. Napaatras si Francia, tila sinampal ng paulit-ulit ng mga salitang yon. "Armand, ako ito. Ang asawa mo. Araw at gabi kitang inaalagaan at ipinagdarasal. At sinong nagmakaawang alagaan mo ako?" Putol ni Armand. Ang kanyang mukha ay nalukot sa matinding galit at pagkasuklam. "I am in this miserable state because of you. Kung hindi lang ako pinilit ni Mami na pakasalan ng isang patay gutom na katulad mo bilang bayad sa utang ng tatay mo, hindi ako mamalasin ng ganito. You are a curse in my life, Francia. Sana hinayaan mo na lang akong mamatay kaysa makita ko araw-araw ang pagmumukha mong walang kwenta." Ang bawat pantig na binitawan ng lalaki ay dumurog sa pinakahuling piraso ng pag-ibig na natitira sa puso ni Francia. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang pagtitiis sa mga pangaral, ang paglilinis ng mga dumi nito, ang mga gabing umiiyak siya sa pagmamakaawa sa Diyos na buhayin ito, lahat ng yon ay sinunog at ginawang abo sa isang iglap. Siya ay hindi kailanman naging isang asawa. Siya ay isa lamang isinumpang alipin sa paningin ng pamilyang ito. Bago pa man makasagot si Francia, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Doña Amparo, may malapad at mapagmataas ng ngiti sa labi, at kasunod nito ay si Chantal. Suot ng ibang babae ang isang formal at mamahaling business suit. Nagkukunwaring isang professional na partner ng kumpanya na bumibisita sa nagkakasakit na CEO. Ngunit ang kinang sa mga mata nito, nang magtama ang paningin nila, ni Armand, ay nagkukwento ng isang maruming katotohanan. "Oh, gising na ang anak ko. Thanks God at unti-unti na siyang nakakabawi." Masayang bulalas ni Amparo. Lumingon ito kay Francia na nakatayo pa rin sa gilid ng kama. Pinipigilan ang pagtulo ng luha. "Ano pang tinutunganga mo riyan? Lumabas ka at ipaghanda mo ng merienda ang ating bisita. At linisin mo nga ang banyo rito. Ang sangsang ng amoy ng kahirapan mo." Yumuko si Francia, mariing kinakagat ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang paghikbi na nagpupumiglas sa kanyang lalamunan. Tahimik niyang kinuha ang palanggana at mga basang bimpo at dahan-dahang naglakad patungo sa banyo sa loob ng silid. Ngunit bago niya tuluyang isara ang pinto, hindi niya napigilang sumilip mula sa maliit na awang. Ang nakita niya ay tuluyang pumatay sa anumang ilusyon
na kanyang pinanghahawakan. Ang kamay ni Armand, ang parehong kamay na nandidiri sa kanyang pag-aalaga kanina, ay dahan-dahang umangat mula sa kumot. Inabot nito ang kamay ni Chantal. Mahigpit na naglak ang kanilang mga daliri habang nakangiti ang babae ng isang nangiting puno ng tagumpay. Ngunit ang mas nakakapanindig balahibo ay ang direksyon ng mga mata ni Armand. Nakatitig ito ng direkta sa awang ng pinto, eksakto sa mga nagmamasid na mata ni Francia. Isang mapang-asar, malamig, at walang pusong ngiti ang gumuhit sa mga labi ng lalaki. Sinasadya nitong ipamukha sa kanya, sa mismong harapan niya, kung sino ang tunay na reyna ng kanyang puso at ng mansyong yon. Ang samyo ng mainit na beef morcon at nilutong paella ay unti-unting pumuno sa malamig na hangin ng malaking kusina. Sa kabila ng matinding pagkasugat ng kanyang puso mula sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw, pinili pa rin ni Francia na ipaghanda ng espesyal na hapunan ng pamilya. Ito ang paboritong pagkain ni Armand. Isa itong tahimik na paraan ng pamamaalam. Isang huling pagtupad sa kanyang tungkulin bilang asawa bago niya tuluyang tanggapin na wala na siyang puwang sa tahanang ito. Ang bawat hiwa niya sa mga sangkap ay may kasamang malalim na pagbuntong hininga. Pilit na ibinabaon ang mga luhang gusto na namang kumawala mula sa kanyang mga mata. Nang ilabas niya ang mga pagkain patungo sa marangyang dining room, nadatnan niya ang isang tila pagdiriwang. Nakaupo si Doña Amparo sa kabisera, hawak ang isang kopita ng mamahaling alak, habang sa kabilang dulo ay si Armand na nasa kanyang wheelchair, masigla at maayos na ang bihis. Sa tabi ng kanyang asawa ay nakaupo si Chantal, suot ang isang kumikinang na evening gown, umaarteng tila siya ang tunay na may bahay. Ang mga halakhak nila ay umalingaw-ngaw sa buong silid, walang pakialam sa presensya ni Francia na mukhang isang pagod na katulong na naglalapag ng mga ulam sa kanilang harapan. Isang toast para sa ating muling pagbangon! Masayang pahayag ni Doña Amparo, itinataas ang kanyang baso. Salamat sa FV investor na sumagip sa atin. Ang Vivaldi Group ay fully recovered na. Hindi na natin kailangang mamroblema sa mga utang. At higit sa lahat, hindi na natin kailangang magtiis sa mga bagay na nakakasira sa imahe ng ating pamilya. Habang sinasabi iyon ng matanda, ang mga mata nito ay patalinhagang nakatitig kay Francia. Naramdaman ng nakababatang babae ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang inilagay ang huling plato ng pagkain sa tapat ni Armand. Umaasa siyang kahit papaano sa hapagkainang yon ay mabibigyan siya ng kahit kaunting respeto bilang tao. Ngunit sa halip na hawakan ng kubyertos, marahas na itinulak ni Armand ang plato palayo. Ang kanyang muka ay nabalot ng labis na inis habang tinitingnan ang nilutong pagkain ni Francia. Mula sa kanyang gilid, kinuha niya ang isang makapal na brown envelope at walang atubiling ibinagsak ito sa ibabaw ng makintab na mesa. Ang mga papel na nasa loob nito ay bahagyang lumabas, nagpapakita ng malalaking letrang nakalimbag sa itaas. Petition for annulment of marriage. Napatigil si Francia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa mga salitang yon na tila unti-unting pumipilas sa kanyang kaluluwa. Pirmahan mo yan ngayon din, Francia. Malamig at walang pusong utos ni Armand. Ang kanyang boses ay hindi kakikitaan ng kahit anong pagsisisi. Tapos na ang laro. Nakabangon na ang kumpanya at wala na akong dahilan para pagtiyagaan pa ang pagmumukha mo. I want my freedom at ipapakasal ako kay Chantal sa oras na makapaglakad na ako ng buo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Francia. Ang kanyang lalamunan ay natuyo at ang kanyang dibdib ay sumikip na parang iniipit ng dalawang malalaking bato. Armand, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa inyo, pagkatapos kong ibigay ang buong buhay ko sa pamilyang ito,
ganito niyo lang ako itatapon. Bago pa man makasagot si Armand, isang pamilyar na tela ang marahas na inihagis patungo sa kanyang mukha. Dumausdos ito at bumagsak sa sahig. Nang ibaba ni Francia ang kanyang paningin, nakita niya ang gintong vest. Ang parehong vest na tinahin niya ng walang tulog. Ang vest na itinapon niya sa ospital nang gabing matuklasan niya ang pagtataksil ng kanyang asawa. Pinulot pala ito ni Doña Amparo at itinago para sa sandaling ito. Ang tela nito ay gusot-gusot na at tila isang walang kwentang basahan na lamang. Huwag mong isumbat sa amin ang pagiging martir mo dahil wala kaming hiningi sa iyo. Matinis na sigaw ni Doña Amparo, nakatayo at nakapamaywang sa harap ng hapag. Ang kapirasong damit na yan ang eksaktong sumisimbolo sa pagkatao mo. Isang murang basahan na pilit isinisiksik ang sarili sa ginto. Isang linta na pilit sumisipsip sa yaman ng mga Vivaldi. Matagal na naming binayaran ang utang ng tatay mo, kaya wala ka ng halaga sa amin. Dahan-dahang yumuko si Francia upang pulutin ang vest. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang mga tahi na kanyang ginawa. Ang bawat sugat sa kanyang kamay ay tila nagising at kumirot ng sabay-sabay. Wala siyang ibinangong salita. Hindi siya humagulgol. Ang labis na sakit ay tumuklap sa anumang luha na nais lumabas, pinalitan ito ng isang malamig at nakapanlulumong kahungkagan. Nakita ni Chantal ang pagkakataon upang dagdagan ang pang-iinsulto. Lumapit ito at pilit na isiningit ang isang panulat sa kamay ni Francia. Go ahead, dear. Sign it. Mas magiging madali ang buhay kung tatanggapin mo na talo ka na. You don't belong in our world. Pumirma si Francia. Ang tinta ng ballpen ay bumaon ng mariin sa papel. Wala nang pag-aalinlangan. Nang bitawan niya ang panulat, iniwan niya ito kasama ang lahat ng kanyang mga ilusyon ng pag-ibig at sakripisyo para sa pamilyang yon. Tumalikod siya. Bit-bit lamang ang gusot na vest at ang natitirang dangal sa kanyang sarili. Paglabas niya ng pintuan, ang malakas na pag-ulan ay agad na sumalubong sa kanyang katawan. Walang payong, walang dalang gamit, o kahit isang sentimo. Lumayas ka na, Francia. Ang huling sigaw ni Doña Amparo na umalingaw-ngaw mula sa balkonahe, kasabay ng malakas na kulog sa kalangitan. At huwag na huwag ka nang babalik, dahil hindi na namin kailangan ng isang basurang tulad mo. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Francia ay tila libu-libong maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Naglalakad siya sa kahabaan ng kalsada, walang saplot sa paa dahil naiwan niya ang kanyang sapatos sa putikan ilang kanto na ang nakalilipas. Ang kanyang mamahaling bestida na dati ay simbolo ng kanyang pagiging asawa ng isang Vivaldi ay basang-basa na, mabigat, at puno ng dumi mula sa mga dumaang sasakyan. Wala siyang pakialam kung saan siya dalhin ng kanyang mga paa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding panlalamig na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Isang panlalamig na hindi kayang pawiin ng kahit anong kumot. Napadpad siya sa masisikip na eskinita ng tondo. Dito, ang amoy ng basura at umaapaw na kanal ay humahalo sa amoy ng basang lupa. Ang bawat hakbang niya sa malagkit na putik ay tila nagpapaalala sa kanya kung saan siya nagsimula bago siya dinala ni Armand sa kanyang gintong hawla. Sa kabila ng dilim, nakita niya ang isang pamilyar na barong-barong, isang munting tahanan na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Sa ilalim ng maliit na bubong na tumutulo ang tubig ulan, isang matandang babae ang kasalukuyang nag-iigib ng tubig sa isang timba. Nang lumingon ang matanda, mabitawan nito ang hawak na tabo. Diyos ko, Francia, ikaw ba yan, anak? Ang boses ni Yaya Rosa ay puno ng pagkabigla at matinding awa. Si Yaya Rosa ang dating katulong sa mansyon na itinuring ni Francia na pangalawang ina. Siya ang tinanggal ni Doña Amparo ilang buwan na ang nakalilipas dahil lamang sa pagbibigay nito ng isang basong gatas kay Francia
noong pinarusahan ang nakababatang babae na huwag kumain. Mabilis na lumapit ang matanda at niyakap ang nanginginig na katawan ni Francia. Anong ginawa nila sa'yo? Bakit ganito ang ayos mo, anak? Tanong ni Yaya Rosa habang inaalalayan si Francia papasok sa loob ng kanyang maliit na tahanan. Wala nang salitang lumabas sa bibig ni Francia. Pagpasok sa loob, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na gasera na muntik nang mamatay dahil sa hanging pumapasok sa mga siwang ng dingding. Pinaupo siya ni Yaya Rosa sa isang lumang bangko at binalot ng isang kupas ngunit malinis na tuwalya. Ang init ng tuyong tela sa kanyang balat ay tila nagpaguho sa huling pader ng kanyang katatagan. Dahan-dahang humilig si Francia sa balikat ng matanda at doon, sa gitna ng ingay ng ulan sa ibabaw ng yero, ay tahimik siyang humikbi. Hindi ito ang malakas na pag-iyak ng isang taong nagmamakaawa. Ito ang hikbi ng isang pusong tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Wala na po, Yaya. Kinuha na nila ang lahat. Ang dangal ko, ang pag-ibig ko, pati na ang alaala ng tatay ko. Wala na po. Garalgal na bulong ni Francia. Kumuha si Yaya Rosa ng isang pirasong pandesal mula sa isang maliit na plastik at hinati ito. Iniabot niya ang kalahati kay Francia gamit ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa trabaho ngunit puno ng init ng pagmamahal. Ito ang kanyang hapunan, ang tanging pagkain na mayroon siya para sa gabing iyon. Ngunit hindi siya nagatubiling ibigay ito sa kanyang dating alaga. Kain ka muna, anak. Huwag mong hayaang talunin ka ng gutom. Habang may hininga ka, may pagkakataon pa. Ang ginto ay sinusubok sa apoy at ikaw, Francia, ay higit pa sa ginto. Mahinang sabi ng matanda habang hinahaplos ang buhok ni Francia. Ang simpleng piraso ng tinapay na yon ay tila naging pinakamasarap na pagkaing natikman ni Francia sa loob ng maraming taon. Sa bawat kagat, nararamdaman niya ang pagkakaiba ng pagmamahal na mayroon sa marangyang mansyon at sa maliit na barong-barong na ito. Sa mansyon, ang bawat hapunan ay puno ng panlalait at lason. Dito sa tondo, sa gitna ng kahirapan, ang bawat subo ay puno ng tunay na pagkalinga. Lumipas ang ilang oras at ang ulan ay naging tila mga patak na lamang na maririnig sa ibabaw ng mga bubong. Habang nakaupo ang dalawa sa katahimikan, isang hindi pamilyar na pangyayari ang naganap sa labas ng barong-barong. Ang dilim ng eskinita ay biglang nabulabog ng dalawang matitinding liwanag mula sa mga headlight ng isang sasakyan. Dahan-dahang huminto ang isang itim at marangyang sasakyan sa tapat mismo ng pintuan ni Yaya Rosa. Isang sasakyan na tila hindi nababagay sa putikan at dumi ng tondo. Ang makina nito ay dahan-dahang namatay, nag-iiwan ng isang nakakabinging katahimikan sa paligid. Napatingin si Francia sa pintuan, ang kanyang puso ay biglang kumaba. Hindi niya alam kung sino ang darating sa ganitong oras o kung may mas malala pa bang mangyayari sa kanya. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking may edad na, suot ang isang formal na barong at may hawak na isang itim na payong. Ang dahan-dahang bumaba. Ang kanyang mga hakbang sa putikan ay may kasamang awtoridad at bigat. Nang makarating siya sa harap ng pintuan, dahan-dahan siyang kumatok. Tatlong mahihinay, ngunit mariing katok na tila nagpapakilala ng isang mahalagang mensahe. Hayes, dahan-dahang bumukas ang pintuang gawa sa tagpi-tagping kahoy at yero. Pumasok ang isang lalaking may edad na. Ang kanyang mukha ay nababakas ang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at awa. Ang kanyang pormal na barong ay bahagyang nabasa ng ulan at ang amoy ng lumang papel at katad na bag ay agad na humalo sa amoy ng basang lupa sa loob ng barong-barong. Attorney Lito? Mahinang tawag ni Francia. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nagmula sa nakaraan. Si Attorney Lito ang matalik na kaibigan at legal counsel ng kanyang ama
Si Don Francisco, noong pumanaw ang kanyang ama, ang lalaking ito ang huling nakita ni Francia bago siya tuluyang kinuha ng mga Vivaldi upang maging asawa ni Armand. Ang akala niya ay kinalimutan na rin siya nito, tulad ng paglimot ng lahat sa kanyang nakaraan. Francia, anak, sa wakas, nahanap din kita. Ang boses ng abogado ay nangangatog sa emosyon. Lumapit siya at naupo sa isang maliit na bangko sa tapat ni Francia, hindi iniintindi ang dumi o ang kawalan ng luho sa paligid. Inilapag niya ang isang itim na bag sa kanyang kandungan at binuksan ito ng may pag-iingat. Tila ba may hawak siyang isang napakahalagang kayamanan. Bakit po kayo narito, attorney? Bakit ngayon lang? Tanong ni Francia. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula na namang mapuno ng luha. Hindi ako tumigil sa paghahanap sa iyo, Francia. Ngunit hinarangan ako ng mga Vivaldi sa bawat pagkakataon. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan upang ilayo ka sa katotohanan. Paliwanag ni Lito habang inilalabas ang isang lumang kwaderno na may balat na katad. Isang personal na diary ni Armand na nakuha niya mula sa isang impormante sa loob ng kumpanya, kasama ang ilang makakapal na dokumento tungkol sa dating kumpanya ng ama ni Francia. Iniabot niya ang mga ito kay Francia. Dahan-dahang binuksan ng nakababatang babae ang diary. Habang binabasa niya ang bawat pahina, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Nakasulat doon ang madidilim na plano ni Armand at Doña Amparo mula sa unang araw ng kanilang pagsasama hanggang sa gabing namatay ang kanyang ama. Basahin mo ang huling bahagi, Francia, bulong ni Lito. Doon ay natuklasan ni Francia ang katotohanang nagpaguho sa kanyang buong mundo. Hindi namatay ang kanyang ama dahil sa natural na kadahilanan. Ang kumpanya ng kanyang ama ay hindi bumagsak dahil sa maling pamamalakad. Sadyang sinabotahin ng mga Vivaldi ang mga supply at kontrata ni Don Francisco upang makuha ang kanilang patented na teknolohiya sa paggawa ng tela. At nang hindi na makayanan ng kanyang ama ang stress, pinanood lamang ni na Amparo at Armand ang pagbagsak nito nang walang ginawang tulong, bagkus ay lalo pa nilang ibinaon ang matanda sa mga pekeng utang. Ang utang na loob na ipinamumukha sa kanya sa loob ng maraming taon ay isang napakalaking kasinungalingan. Sila ang nagnakaw sa kanyang ama. Sila ang pumatay sa pangarap ng kanyang pamilya. At siya, bilang bayad sa utang na sila rin naman ang gumawa, ay ginawang alipin at laruan ng kanilang pamilya. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa barong-barong. Tanging ang mahinang tunog ng pagtulo ng tubig mula sa bubong ang maririnig. Napatitig si Francia sa mga dokumento. Ang kanyang panginginig ay uent-unting nawala. Pinalitan ng isang matigas at nag-aapoy na pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lungkot, ay biglang nagkaroon ng isang matalim at malamig na kislap. Attorney Lito, ang perang iniwan ni Papa sa trust fund sa Switzerland. Simula ni Francia, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging matatag, malamig, at puno ng awtoridad. Ginamit ko na ang bahagi nito upang isalba ang kumpanya nila nitong nakaraang buwan. Akala ko, iyon ang paraan para makuha ko ang pagmamahalal nila. Natawa ng mapait si Francia, isang tawa na walang bahid ng saya. Ngunit ngayon, naintindihan ko na, hindi nila deserve ang kahit isang sentimo ng pawis at dugo ng ama ko. Dahan-dahan siyang tumayo, hinayaan niyang mahulog ang basang tuwalya mula sa kanyang balikat. Sa harap ni Attorney Lito at Yaya Rosa, si Francia ay hindi na ang martir na asawang basang-basa ng ulan. Siya ay tila isang reynang nagigising mula sa isang mahabang pagkakaidlip. Hindi ako ang may utang na loob sa kanila, Lito. Pahayag ni Francia habang nakatingin sa labas ng pintuan, kung saan ang dilim ng gabi ay nagsisimulang mapalitan ng isang maputlang liwanag ng bukang liwayway. Sila ang may utang na dugo sa akin.
at kukunin ko ang bawat patak nito kasama ang interes. Sa mga sandaling iyon, ang huling hibla ng pagiging mahina ni Francia ay tuluyan ng naputol. Ang ulan ay tumila na. Ngunit ang bagyong parating sa buhay ng mga Vivaldi ay kailanman ay hindi pa nila nararanasan. Sa loob ng isang marangyang luxury suite sa Makati, malayo sa ingay at dumi ng tondo, nakatayo si Francia sa harap ng isang malaking salamin. Ang dating basang-basa at madusing na babaeng pinalaya sa gitna ng baha ay wala na. Ang nakaharap sa salamin ngayon ay isang babaeng may matalim na paningin, nakasuot ng isang pasadyang itim na suit na tila baluti sa isang paparating na digmaan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang mga labi ay may bakas ng matapang na pulang lipstick. Isang kulay na kailanman ay hindi niya nagamit dahil bawal ito sa paningin ni Doña Amparo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang pisngi. Ang marka ng sampal ng kanyang biyanan ay wala na sa balat, ngunit ang hapdi nito sa kanyang kaluluwa ay mas lalong nag-alab. Sa tabi niya, nakatayo si Attorney Lito. Hawak ang isang tablet na naglalaman ng lahat ng impormasyong kailangan niya. Handa na ang lahat, Francia. Mahinang sabi ni Lito. Ang boses ay puno ng respeto. Ang board of directors ng FV Trust ay naghihintay na sa conference room. Kinikilala ka na nila bilang nag-iisang tagapagmana ni Don Francisco at ang chairperson ng buong pondo. Tumango si Francia. Pagpasok niya sa conference room, ang lahat ng naroon, mga batikang banker at investment analysts, ay tumayo bilang pagkilala sa kanya. Sa loob ng maraming taon, siya ang misteryosong investor na nagliligtas sa mga kumpanya sa likod ng tabing. Ngayon, ang bawat desisyon ay nasa kanyang mga kamay. Naupo siya sa kabisera ng mesa. Ang kanyang bawat galaw ay may kasamang awtoridad na tila ba doon siya talaga nabibilang simulat sa pool. Ipakita niyo sa akin ang tunay na kalagayan ng Vivaldi Group. Ang kanyang utos, ang boses ay malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Isa-isang lumabas sa malaking screen ang mga dokumento. Hindi lang pagkakalubog sa utang ang problema ng mga Vivaldi. Sa ilalim ng pamumuno ni Armand at ng pakikipagsabuatan ni Chantal, gumagawa sila ng ilegal na paglilipat ng pondo patungo sa mga shell companies sa labas ng bansa. Ang pamilya ni Chantal ay ginagamit ang Vivaldi Group para sa money laundering, habang si Doña Amparo naman ay may matinding kaso ng tax evasion na itinago sa loob ng isang dekada. Akala nila ay nailigtas sila ng pera ko. Panimula ni Francia habang tinitingnan ang mga numero. Ngunit ang hindi nila alam, ang perang iyon ay tila isang pain sa isang bitag. Bawat sentimong ibinigay ko ay may kalakip na kondisyon sa kontrata na hindi nila binasa ng maigi dahil sa sobrang desperasyon. Isang manipis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang golden moment ng kanyang pagbabago. Hindi ang yaman, kundi ang kapangyarihan ng kaalaman laban sa mga taong umapi sa kanya. Hinawakan niya ang isang lumang panyo ni Don Francisco na nasa kanyang bulsa, ang huling alaala ng kanyang ama na nagbibigay sa kanya ng lakas. Gusto nilang magdiwang, kaya ibibigay natin sa kanila ang pinakamalaking pagdiriwang ng kanilang buhay, wika ni Francia. Lito, siguraduhin mong ang lahat ng ebidensya ng kanilang money laundering ay maayos na maibibigay sa tamang sangay ng gobyerno sa takdang oras. Pero bago yon, gusto ko silang makitang nasa itaas, bago ang kanilang tuluyang pagbagsak. Inabot ni Lito ang isang eleganteng imbitasyon na may gold embossed na tatak ng Vivaldi Group. Ito ay para sa ika-31 anibersaryo ng kumpanya. Ang gabi kung saan plano ni Armand at Doña Amparo na ipahayag ang kanilang muling pagbangon at ang opisyal na relasyon ni Armand at Chantal. Nakatanggap ka ng imbitasyon, Chairperson? Sabi ni Lito na may bahid ng panunokso. Ngunit hindi bilang si Francia Vivaldi, kundi bilang ang chairperson ng FV Group na kanilang hinihintay na makilala. Tiningnan ni Francia ang imbitasyon.
Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Naalala niya ang gabing itinapon siya sa ulan. Ang gabing tinawag siyang basurang walang halaga. Sa gabing iyon, ang kanyang puso ay namatay kasama ng kanyang mga pangarap. Ngunit ngayon, sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang matinding pananabik para sa gabi ng pagdiriwang. Magsuot tayo ng maskara, Lito. Bulong ni Francia habang tinititigan ang sarili sa salamin. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag nalaman nilang ang taong tinawag nilang Diyahat ang siyang humahawak sa leeg ng kanilang buong kinabukasan. Nanatiling tahimik ang buong suite, tanging ang mahinang tunog ng aircon ang maririnig. Ngunit sa isipan ni Francia, naririnig na niya ang pagguho ng toreng ginto na itinayo ng mga Vivaldi sa ibabaw ng mga kasinungalingan at dugo. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa loob ng Grand Ballroom ng isang tanyag na hotel sa Makati ay tila mga matang mapanghusga, nagmamasid sa karangyaan at kaplastikan ng mga taong naroon. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng marahang tugtog ng biolin ay nagbibigay ng isang eleganteng atmosfera. Ito ang ika-31 anibersaryo ng Vivaldi Group. Ang gabing dapat ay muling magpapatibay sa kapangyarihan ni na Doña Amparo at Armand. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Doña Amparo, suot ang isang itim na maskarang puno ng mga kumikinang na bato. Ang kanyang bawat tawa ay tunog ng tagumpay. Sa tabi niya ay si Armand, na nakatayo na sa tulong ng isang baston, at si Chantal, na tila linta sa kanyang braso. "I can't wait to meet our savior, Mommy," bulong ni Armand. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa karamihan. Ang sabi ng secretary ng FV Group, darating ang kanilang chairperson ngayong gabi. "Of course, anak," sagot ni Amparo. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. "Dapat lang na makita nila kung gaano tayo kalakas. At buti na lang, wala na rito ang salot na si Francia para dungisan ang gabing ito. Siguro ay namamalimos na yon sa kalsada o kaya ay nakabaon na sa putikan ng tondo." Nagtawanan silang tatlo, isang tawanan na puno ng lason at kawalang hiyaan. Ngunit ang kanilang katuwaan ay biglang napatigil nang ang malalaking pintuan ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang musika ay tila humina at ang lahat ng paningin ay nabaling sa kaisa-isang taong pumasok. Isang babaeng tila binalot ng gabi at mga bituin ang naglalakad sa gitna ng red carpet. Nakasuot siya ng isang mahabang gown na kulay midnight blue na may mga gintong detalye sa paligid ng kanyang baywang. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang awtoridad. Ang tunog ng kanyang matitigas na takong sa makintab na sahig ay tila isang babala. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang gintong maskara na may disenyong tila pakpak ng isang phoenix na muling nabuhay mula sa abo. Sino siya? Ang bulong-bulungan ng mga panauhin. Siya na ba ang chairperson? Dahan-dahang lumapit ang misteryosong babae sa kinaroroonan ni na Doña Amparo. Naramdaman ni Amparo ang isang hindi maipaliwanag na kaba. Ang kanyang mga kamay na may hawak na kopita ng alak ay bahagyang nanginginig. Mayroon sa tindig ng babaeng ito na tila pamilyar, ngunit ang aura nito ay masyadong mataas para sa sinumang kilala niya. "Welcome, Chairperson," ang malakas na bati ni Doña Amparo. Pilit na itinatago ang kanyang pagkailang. Lumapit siya at nagtangkang humalik sa pisngi ng babae bilang pagbati. Ngunit ang babae ay bahagyang umatras, isang malinaw na pagtanggi sa pisikal na kontak. "I am so glad you could make it," dagdag ni Armand, na tila nabighani rin sa misteryong dala ng panauhin. "Dahil sa inyong investment, muling nagningning ang Vivaldi Group. Utang namin sa inyo ang lahat." Ang misteryosong babae ay nanatiling tahimik sa loob ng ilang segundo. Ang kanyang mga mata, sa likod ng gintong maskara, ay tila nanunuri, malamig na tinititigan ang bawat isa sa kanila. Pagkatapos, sa isang marahang boses na tila haplos ng yelo, nagsalita siya. "Utang?" Ang tanong niya. Ang boses ay malalim,
at may dalang kapangyarihan. Akala ko ay sanay na kayong hindi nagbabayad ng utang, lalo na ang mga utang na dugo at dangal. Napatigil ang paghinga ni Doña Amparo. Ang boses na yon, ang tono ng pananalitang yon. "What do you mean, Chairperson?" Tanong ni Chantal, pilit na sumisingit sa usapan. "Siguro ay nagbibiro lamang kayo." Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga daliri, na dati ay puno ng sugat at marka ng karayom, ay ngayon ay makinis at pinalamutian ng mga mamahaling singsing. Inabot niya ang gilid ng kanyang gintong maskara. Ang bawat tao sa ballroom ay tila naging estatwa sa paghihintay. Sa isang marahang galaw, tinanggal ni Francia ang kanyang maskara. Ang ingay ng mga bumabagsak na kopita ng alak sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid nang magpakawala ng isang malakas na singhap ang mga nakakita. Ang mukha ni Francia, ang mukha ng babaeng itinapon nila sa ulan, ang babaeng tinawag nilang basura, ay nakaharap sa kanila ngayon ng may matinding ganda at higit sa lahat, matinding galit. "Francia?" Ang halos pasigaw na bulalas ni Doña Amparo. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader sa sobrang takot at gulat. "Hindi." Ang tanging nasabi ni Armand. Ang kanyang baston ay muntik ng mabitawan habang tinititigan ang kanyang dating asawa. Tumingin si Francia ng diretso sa mga mata ni Doña Amparo. Isang mapait at nakapanlulumong na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Maling tao ang tinawag mong malas, Amparo. Dahil ang malas na sinasabi mo, ang siya palang humahawak sa huling hininga ng inyong kumpanya." Itinaas ni Francia ang kanyang ulo. Ang kanyang paningin ay tila isang reynang handa nang hatulan ang kanyang mga kaaway. Ang gabi ng kanilang pagdiriwang ay opisyal na naging simula ng kanilang paghuhukom. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat ng naroon. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at kapos na paghinga ni Doña Amparo na tila isang hayop na nasukol sa isang madilim na sulok. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng panghahamak, ay ngayon ay nanlilisik sa halo-halong gulat, takot at pagkakaila. Isang malaking pagkakamali ito. Ang sigaw ni Doña Amparo, ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng tensyon. "Magnanakaw ka, Francia! Paano ka nagkaroon ng ganitong kayamanan? Siguradong ninakaw mo ang pera ng anak ko, kaya ka nakapagsuot ng ganyang mga mamahaling damit." Isang marahang tawa ang pinakawalan ni Francia, isang tawang malamig at walang bahid ng kahit anong emosyon. "Ninakaw? Nakalimutan mo na yata, Amparo. Ang pamilya niyo ang eksperto sa pagnanakaw. Ninakaw niyo ang kumpanya ng tatay ko, ninakaw niyo ang dangal ko, at ninakaw niyo ang bawat taon ng buhay ko na inilalaan ko sa pagsisilbi sa inyong mga kasinungalingan." Lumapit si Francia sa gitna ng hapag, kung saan nakalagay ang malaking cake ng anibersaryo. Tumingin siya sa mga stockholders na naroon, na ngayon ay tila mga estatwang hindi makagalaw. "Ladies and gentlemen," panimula ni Francia, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid sa pamamagitan ng sound system na dati ay ginamit para purihin ang mga Vivaldi. "Narito ako, hindi bilang isang panauhin, kundi bilang ang chairperson ng FV Group. At ngayong gabi, nais kong ipaalam sa inyong lahat ang isang mahalagang desisyon." Inabot ni Attorney Lito ang isang folder kay Francia. Binuksan niya ito at itinaas ang isang dokumento para makita ng lahat. Dahil sa paglabag ng Vivaldi Group sa mga tuntunin ng transparency at ang ilegal na paglilipat ng pondo patungo sa mga shell companies na pagmamay-ari ni Chantal at ng kanyang pamilya, opisyal kong binabawi ang lahat ng investment ng FV Group. Ngayon din, sa oras na ito, ang lahat ng pondo na nagpapatakbo sa inyong mga operasyon ay i-freeze at kukunin pabalik. Ang mga bulong-bulungan ay tila isang mabilis na apoy na kumalat sa ballroom. Ang mga mukha ng mga investors ay napuno ng takot para sa kanilang sariling mga pera.
Francia, please. Huwag mong gawin ito. Ang boses ni Armand ay gumaralgal. Sinubukan niyang lumapit gamit ang kanyang baston, ngunit ang kanyang mga binti ay tila nanginginig sa sobrang kaba. Mag-usap tayo. Asawa mo ako, Francia. Mahal kita. Alam mo yan. Nabigla lang ako noon dahil sa sakit ko. Asawa. Putol ni Francia. Ang kanyang tingin ay tila isang talim na humiwa sa bawat salitang binitiwan ni Armand. Namatay ang asawa ko nung gabing mas pinili mong hawakan ang kamay ng ibang babae habang ako ay nagdurusa sa labas. At mahal, ang pagmamahal mo ay tila isang laso na napilit mong ipinainom sa akin. Dito ay tuluyang bumigay ang katatagan ni Doña Amparo. Lumuhod ang matanda sa harap ni Francia. Ang kanyang mamahaling gown ay sumayad sa basang sahig na puno ng talsik ng alak. Ang kanyang mga kamay na dati ay ginagamit sa pagsampal kay Francia ay ngayon ay nakalahad sa pagmamakaawa. Francia, maawa ka. Huwag ang kumpanya. Ito na lang ang natitira sa amin. Maawa ka sa akin, matanda na ako. Utang na loob, anak. Utang na loob? Ang tanong ni Francia habang tinititigan ang nakaluhod na matanda. Iyan din ang sinabi niyo sa akin sa loob ng 10 taon. Binayaran ko na yun, Amparo. Binayaran ko yun ng bawat patak ng dugo ko sa pagtatahi ng mga damit niyo, ng bawat luha ko sa tuwing tinatawag niyo akong basura. Ngayon, interes naman ang kukunin ko. Hinarap ni Francia ang kanyang likod sa kanila. Lito, tawagan ng bangko. Siguraduhin mong wala silang matatanggap na kahit 1 sentimo bukas ng umaga. Yes, Chairperson, tugon ni Lito nang may matinding katapatan. Habang naglalakad si Francia palayo, narinig niya ang hysterical na iyak ni Doña Amparo at ang galit na sigawan ng mga stockholders na nagsisimula ng sugurin si Armand. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang napansin ni Francia. Si Chantal ay wala na sa tabi ni Armand. Nakita niya ang babae na dahan-dahang umaalis sa gilid ng ballroom, bit-bit ang isang maliit na bag na tila may itinatago. Isang matinding pakiramdam ang gumapang sa likod ni Francia. Alam niyang hindi pa dito nagtatapos ang lahat. May isang lihim pa silang itinatago. Isang lihim na mas malalim pa sa pera at kumpanya. Napatigil si Francia sa tapat ng pintuan nang marinig niya ang isang pamilyar na tunog mula sa kanyang cellphone. Isang unknown number. Nang sagutin niya ito, isang boses na hindi niya inaasahan ang bumungad sa kanya. Akala mo ba ay nanalo ka na, Francia? Hindi mo pa alam kung ano ang totoong nawala sa iyo noong gabing iyon sa tondo. Nanigas ang buong katawan ni Francia habang nakadikit ang cellphone sa kanyang tainga. Ang boses sa kabilang linya ay tila isang malamig na bulong na nagmula sa kailaliman ng lupa. Bago pa man siya makapagtanong, ang linya ay naputol na. Nag-iiwan lamang ng isang tuyot na tunog ng pagkawala ng signal. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok, ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang marangal na tindig sa gitna ng ballroom. Lito, bantayan mo si Chantal. Huwag mo siyang hahayaang makalabas ng gusaling ito. Mahinang utos ni Francia sa kanyang abogado bago siya mabilis na naglakad patungo sa isang mas tahimik na bahagi ng hotel. Ngunit bago pa man siya makalayo, isang kamay ang marahas na humawak sa kanyang braso at hinila siya patungo sa isang maliit at madilim na conference room sa gilid ng pasilyo. Ang paglock ng pinto ay umalingaw-ngaw sa silid na nagbigay ng isang nakakabinging katahimikan. Francia, makinig ka sa akin. Ang boses ni Armand ay puno ng desperasyon. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng silid, ang kanyang asawa ay mukhang isang taong nalulunod na pilit kumakapit sa huling hibla ng pag-asa. Wala na ang baston nito. Pilit siyang tumatayo ng diretso. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng ningning na dati ay tinatawag ni Francia na pag-ibig. Bitawan mo ako, Armand. Wala na tayong dapat pag-usapan. Malamig na tugon ni Francia, pilit na binabawi ang kanyang braso mula sa mahigpit na pagkakahawak ng lalaki. Mayroon, Francia.
Marami. Ang sigaw ni Armand, ngunit agad din itong humina at naging isang pagsusumamo. Lumapit siya ng husto, sapat na upang maamoy ni Francia ang alak sa hininga nito. Alam kong nagkamali ako. Nadala lang ako ng galit dahil sa kalagayan ko. Pero tingnan mo, Francia, ikaw pa rin ang mahal ko. Ang yaman mo, ang kapangyarihan mo ngayon. Lalong napatunayan na tayo ang para sa isa't isa. Pwede nating simulan muli. Itatapon ko si Chantal, itatapon ko ang lahat, basta bumalik ka lang sa akin. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Armand sa kanya. Tila nagtatangkang magnakaw ng isang halik. Ang halik na dati ay tanging hiling ni Francia tuwing gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tanging nararamdaman ni Francia ay isang matinding pagkasuklam. Inilayo niya ang kanyang muka at itinulak ang lalaki ng buong lakas. Nakakasuka ka, Armand. Ang boses ni Francia ay puno ng puot. Ang pag-ibig mo ay kasing peke ng mga ngiti ng nanay mo. Gusto mo lang bumalik dahil ako na ang may hawak ng pera na pilit niyo ring ninakaw sa pamilya ko. Ang bawat salita mo ay tila isang lason na pilit mong ipinapakain sa akin. Pero huli na ang lahat. Hindi na ako ang tangang Francia na handang mamatay para sa'yo. Napaurong si Armand. Ang kanyang mukha ay nalukot sa galit nang ma-realize na hindi na niya kayang manipulahin ang kanyang dating asawa. Akala mo ba ay magiging masaya ka, Francia? Akala mo ba ay sapat na ang pera para punan ang pagkukulang mo bilang asawa? Hindi pera ang kailangan ko, Armand. Hustisya. Sagot ni Francia bago niya binuksan ang pinto. Sa labas, ang kaguluhan ay lalong tumindi. Nakita ni Francia si Chantal na pilit na dumadaan sa security. Bitbit ang isang malaking designer bag na tila punong-puno ng mga alahas at bundles ng pera mula sa vault ng kumpanya. Ngunit bago pa man makarating ang babae sa pintuan ng hotel, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw mula sa labas. Ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay kuminang sa mga salamin ng hotel, nagbibigay ng isang nakakatakot na liwanag sa madilim na gabi. Ang mga panauhin ay nagsimulang magpanik. Ang mga flash ng camera mula sa mga reporters ay tila mga kidlat na walang tigil sa pagputok. Chantal! Ang sigaw ni Doña Amparo mula sa malayo, ngunit ang babae ay hindi lumingon. Sa halip, marahas na itinulak ni Chantal ang isang waiter upang makatakas. Ngunit mabilis siyang hinarang ng dalawang pulis na kasunod ni Attorney Lito. Napatitig si Francia sa eksena. Ang kanyang puso ay nanatiling bato. Walang bakas ng awa para sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng ingay, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa parehong unknown number. Tumingin ka sa labas, Francia. Ang apoy sa tondo ay kasing ningning ng mga bituin ngayong gabi. Ang cellphone ni Francia ay halos mabitawan niya. Ang kanyang isipan ay agad na lumipad kay Yaya Rosa at sa maliit na barong-barong na naging kanlungan niya sa gitna ng unos. Ang tagumpay na kanyang nakamit sa ballroom ay biglang naging abo sa kanyang paningin. Ang bawat kislap ng flash ng mga kamera mula sa mga reporter ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Doña Amparo at Armand. Ang bulwagan na dati ay puno ng paghanga at inggit para sa mga Vivaldi ay napuno na ngayon ng bulong-bulungan ng pandidiri at pangungutya. Ang lahat ng kanilang mga kaibigan sa alta sosyedad ay nakalabas ang mga cellphone, kumukuha ng video sa pagbagsak ng dating makapangyarihang pamilya. Ito ang sukdulang hiya, ang mamatay sa harap ng maraming tao dahil sa sariling kasalanan. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba alam kung sino ako? Ang naghuhumiyaw na boses ni Doña Amparo habang pilit siyang inaalabayan ng dalawang pulis. Ang kanyang mamahaling gown ay sumabit sa gilid ng mesa, naging sanhi ng pagtapon ng mga natitirang pagkain sa kanyang laylayan. Doña Amparo Vivaldi at Armand Vivaldi, kayo ay inuaresto para sa mga kasong tax evasion, large-scale fraud at money laundering. Ang mariing pahayag ng opisyal ng pulisya. Ang tunog ng metal na naglock sa paligid ng kanilang mga pulso
ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal para sa kanilang dalawa. Dahan-dahang lumapit si Francia sa harap ni Amparo. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng hustisya, malamig, walang emosyon at hindi matitinag. Tumingin siya sa mga piring na kamay ng matanda. Pagkatapos ay sa mga mata nitong puno ng puot at takot. Ito ang dulo ng inyong kasinungalingan, Amparo. Bulong ni Francia, sapat na upang sila lang ang makarinig. Ang mga dokumentong ginamit niyo para kunin ang mga ari-arian ng ama ko, ang mga pekeng pirma na pilit niyong ipinapasa sa akin. Lahat ng yun ay nasa kamay na ng batas. Hindi lang pera ang nawala sa inyo ngayong gabi. Nawala ang pangalang pilit niyong pinoprotektahan sa pamamagitan ng dugo ng iba. Isinusumpa kita, Francia. Hayop ka. Ang sigaw ni Armand habang pilit siyang isinasakay sa mobile ng pulis. Ngunit hindi na siya nilingon ni Francia. Ang kanyang bawat hakbang palayo sa kanila ay may kasamang bigat ng pagpapalaya. Hindi siya nakaramdam ng katuwaan sa kanilang pag-aresto. Ang naramdaman niya ay ang pagkawala ng isang malaking tinik na matagal na panahong bumaon sa kanyang puso. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit si Attorney Lito kay Francia. Hawak nito ang isang maliit na folder na kulay kape na tila kinuha mula sa isang lihim na vault sa loob ng opisina ni Amparo bago pa man dumating ang mga pulis. Chairperson, kailangan niyo itong makita. Ang seryosong pahayag ni Lito. Habang tinitingnan namin ang mga accounts, natagpuan namin ang isang dokumentong selyado at nakatago sa likod ng mga pekeng titulo. Tungkol ito sa iyong ina. Napatigil si Francia. Ang kanyang ina ay pumanaw noong siya ay bata pa lamang at ang tanging alam niya ay namatay ito sa sakit. Ngunit nang buksan niya ang folder, isang sulat na may petsang 20 taon na ang nakalilipas ang bumungad sa kanya. Ang pirma sa ibaba ay hindi kay Don Francisco, kundi kay Doña Amparo. Ang nakasulat sa loob ay nagpadugo sa kanyang puso sa paraang hindi niya inaasahan. Hindi sakit ang ikinamatay ng kanyang ina. Mayroong isang kasunduan na naganap, isang lihim na koneksyon sa pagitan ng pamilya ng kanyang ina at ng mga Vivaldi na sadyang ibinaon sa limot upang kontrolin si Don Francisco noon. Anong ibig sabihin nito, Lito? Tanong ni Francia. Ang kanyang boses ay nangangatog. Mukhang may mas malalim na dahilan kung bakit kinuha ka ni Amparo bilang menugang Francia. Sagot ni Lito, ang kanyang tinig ay puno ng misteryo. Hindi lang dahil sa utang na loob ng iyong ama. May kinalaman ito sa isang ari-arian na hindi alam ng iyong ama na pagmamay-ari ng iyong ina. Isang lupaing kinalalagyan ngayon ng pinakamalaking pabrika ng mga Vivaldi. Bago pa man makapagsalita si Francia, muli niyang naalala ang text message tungkol sa sunog sa tondo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Hindi lang paghihiganti ang pakay ng mga taong ito. Gusto nilang buruhin ang huling piraso ng ebidensya, kasama na ang taong nakakaalam ng lahat, si Yaya Rosa. Lito, ihanda mo ang sasakyan. Ngayon din. Ang sigaw ni Francia habang tumatakbo palabas ng hotel. Ang marangyang gown niya ay hindi na mahalaga. Ang tanging mahalaga sa kanya ay makarating sa tondo bago tuluyang maging abo ang lahat. Habang mabilis na binabagtas ng kanilang sasakyan ang kalsada patungong tondo, nakita ni Francia mula sa malayo ang mapulang langit. Ang usok ay tila isang itim na dambuhala na lumalamon sa kadiliman ng gabi. Ang apoy ay totoo. At sa loob ng apoy na yon, naroon ang huling saksi ng kanyang nakaraan, pamusyang pabumar. Ang usok na nagmula sa nagbabagang mga labi ng tondo ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Sa gitna ng abo at itim na paligid, nakatayo si Francia, ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa pagod at puyat. Sa tabi niya, mahigpit niyang kinalinga si Yaya Rosa. Bagamat nawala ang maliit na barong-barong na naging huling kanlungan ng matanda, ligtas ang buhay nito, isang tagumpay na mas mahalaga para kay Francia
kaysa sa anumang bilyong piso sa kanyang bangko. Lumipas ang mga araw at ang ingay ng mga balita tungkol sa pagbagsak ng mga Vivaldi ay uwan-unting humupa, pinalitan ng isang mas malalim at payapang katahimikan sa buhay ni Francia. Isang hapon, sa ilalim ng malalabay na sanga ng puno ng nara sa sementeryo, dahan-dahang inilapag ni Francia ang isang bungkos ng mga sariwang puting bulaklak sa puntod ng kanyang ama, si Don Francisco. "Tapos na po, Papa," mahinang bulong ni Francia. Ang kanyang boses ay tila haplos ng hangin. Inilabas niya ang lumang panyo na may borda ng kanyang pangalan, ang huling alaala ng kanyang ama, at dahan-dahang pinunasan ang marmol na lapida. "Hindi ko hinayaang manatili ang inyong pangalan sa putik. Naibalik ko na ang dangal na kinuha nila sa atin. Ngayon, malaya na po tayo." Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Francia ang isang uri ng gaan sa kanyang dibdib na matagal na niyang kinalimutan. Ang paghihiganti ay nagbigay sa kanya ng hustisya, ngunit ang pagdalaw sa puntod na ito ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Hindi na bumalik si Francia sa marangyang buhay ng mga bilyonaryo sa Makati. Sa halip, ginamit niya ang kanyang yaman upang itayo ang Francia's Workshop sa gitna mismo ng tondo. Hindi ito isang pabrika ng mabilisang produksyon, kundi isang sentro ng sining at pag-asa para sa mga kababaihang tulad niya, mga inang tinalikuran, mga asawang inabuso, at mga anak na nawalan ng pangarap. Sa loob ng workshop, ang tunog ng mga makina ng pananahi ay tila isang maayos na koro na nagbibigay ng bagong himig sa buhay. Ang bawat tahi ng karayom sa tela ay hindi na nagdudulot ng dugo at sakit, kundi ng pag-asa para sa bawat pamilyang natutulungang bumangon. Nakikita ni Francia ang kanyang sarili sa bawat babaeng naroon, at sa bawat ngiting nakikita niya, unti-unting naghihilom ang mga sugat sa kanyang sariling kaluluwa. "Mabuti at napasyal ka, Attorney Lito?" Bati ni Francia nang makita ang abogado na pumasok sa workshop. Hindi na ito suot ang formal na barong, kundi isang simpleng polo shirt. Bit-bit ang isang tray ng mainit na kape para sa mga manggagawa. "Hindi ko pwedeng palampasin ang unang batch ng mga disenyo mo, Chairperson." Nakangiting sagot ni Lito. Ang kanilang pag-uusap ay wala na ang bigat ng mga kaso at dokumento. Mayroon na itong tamis ng pagkakaibigang nabuo sa gitna ng unos. At marahil, isang simula ng isang bagay na mas malalim at mas totoo. Naupo silang dalawa sa isang maliit na beranda na nakaharap sa Manila Bay. Pinapanood nila ang unti-unting paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nababalot ng kulay kahel at lila. "Masaya ka na ba, Francia?" tanong ni Lito. Ang kanyang paningin ay nakatuon din sa abot-tanaw. "Ngayon ko lang naramdaman na humihinga ako para sa sarili ko, Lito. Hindi para sa utang na loob, hindi para sa ibang tao, para sa akin." Tugon ni Francia ng may matatag na ngiti. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay bahagyang naabala nang lumapit ang isang staff ni Francia, may hawak na isang puting sobre. "Ma'am, may dumating po para sa inyo, mula po sa Bureau of Corrections." Naramdaman ni Francia ang bahagyang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Ang pangalan ng nagpadala ay malinaw na nakasulat sa itaas. Armand Vivaldi. Tiningnan ni Francia ang selyo ng sulat. Isang bahagi ng kanyang nakaraan, ang pilit na kumakatok sa pintuan ng kanyang bagong buhay. Ang liham na ito ay maaaring huling-hiling ng isang taong naging dahilan ng kanyang paghihirap o isang panibagong lason na nais sumira sa kanyang kapayapaan. Hindi binuksan ni Francia ang sulat sa harap ni Lito. Nanatili siyang nakatitig sa puting papel habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa dagat. Ang tanong ay nananatili sa hangin. Sapat na ba ang distansya at panahon para harapin ang mga salitang nagmula sa taong minsang naging mundo niya? Dahan-dahang pumasok si Francia sa kanyang maliit na opisina sa loob ng workshop. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lampara
sa kanyang mesa, nagbibigay ng mahahabang anino sa mga nakasabit na disenyo ng damit sa paligid. Inilapag niya ang puting sobre sa ibabaw ng makinis na kahoy. Sa loob ng ilang minuto, nanatili siyang nakatitig dito. Ang kanyang paghinga ay malalim at tila may timbang. Sa labas, naririnig ang mahinang tawanan ng mga manggagawang nag-aayos na para umuwi. At ang malayo, ngunit pamilyar na tunog ng mga sasakyan sa kalsada ng tondo. Ang mundong ito ay malayo sa ingay ng kulungan, malayo sa puot na iniwan niya. Dahan-dahang binuksan ni Francia ang sobre. Ang bawat salita sa liham ay tila mga langgam na naglalakad sa puting papel, magulo at tila isinulat ng isang kamay na nanginginig. Francia, simula ng sulat. Bawat gabi rito sa loob, ang tanging nakikita ko ay ang mukha mo noong gabing itinapon ka namin sa ulan. Ngayon ko lang na-realize na noong gabing iyon, hindi lang ikaw ang pinalayas ko. Pinalayas ko rin ang huling piraso ng kabutihan sa buhay ko. Wala na si Mommy. Hindi na niya ako kinakausap. Si Chantal naman ay matagal na akong kinalimutan. Ikaw na lang ang natitira sa alaala ko. Francia, kung meron mang kaunting puwang sa puso mo, dalawin mo ako. Gusto kong humingi ng tawad ng personal bago ako tuluyang mabulok dito. Napatitig si Francia sa mga huhuling salita. Ang tawad na dati ay pinapangarap niyang marinig ay narito na sa kanyang harapan. Ngunit sa halip na gumaan ang kanyang loob, ang naramdaman niya ay isang malalim na pagkabigo, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa lalaking sumulat nito. Masyadong huli na, Armand. Mahinang bulong ni Francia sa hangin. Dahan-dahan niyang itinupi ang liham. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang natitira para sa mga Vivaldi. Tumayo siya at lumapit sa isang maliit na kandila sa gilid ng kanyang mesa. Sa isang mapagpasya at payapang galaw, inilapit niya ang sulat sa apoy. Pinanood niyang kainin ng dilaw na liwanag ang bawat salita ng pagsisisi, ang bawat pangako ng pagbabago, hanggang sa ang papel ay naging mga itim na abo na dahan-dahang nahulog sa sahig. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan. Para kay Francia, ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang dalhin ang bigat ng galit sa kanyang paglalakad patungo sa hinaharap. Hindi niya kailangang pumunta sa kulungan. Hindi niya kailangang marinig ang boses ni Armand. Ang katahimikang ito ang kanyang huling sagot. Lumabas siya ng opisina at dinatnan si Attorney Lito na naghihintay sa kanya sa bukana ng workshop. Nakasandalang abogado sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasamang pagtitiwala. "Handa ka na bang umuwi?" tanong ni Lito. Ang boses ay malambing at tila nag-aanyaya ng isang bagong simula. "Handa na ako, Lito," nakangiting sagot ni Francia. "Handa na akong harapin ang bukas na wala nang bitbit na kahit anong anino." Naglakad silang dalawa palabas ng workshop. Ang kanilang mga yabag sa semento ay tila isang maayos na ritmo ng pag-asa. Sa malayo, ang Manila Bay ay muling nababalot ng liwanag ng mga bituin at ng mga ilaw ng lungsod na tila mga hiyas sa kadiliman. Ang gabi ay hindi na nakakatakot para kay Francia. Ang bawat hininga niya ngayon ay malaya. Puno ng bango ng dagat at ng tamis ng kalayaang pinaghirapan niya. Ang paglalakbay ng kanyang damdamin ay nakarating na sa dulo ng isang kabanata. At sa bawat hakbang niya palayo sa nakaraan, alam niyang ang pinakamagandang bahagi ng kanyang kwento ay kasalukuyan pa lamang isinusulat. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang huling humagupit ang bagyo sa buhay ni Francia. Ngayon, sa ilalim ng maaliwalas na langit ng Maynila, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na nagbibigay ng bagong pag-asa sa bawat sulok ng Francia's workshop sa Tondo. Ang amoy ng bagong tabas na tela at ang masiglang tunog ng mga makina ng pananahi ay naging musika na ng pagbabago. Hindi na ito isang lugar ng pagtitiis. Ito ay naging santuwaryo ng mga pangarap.
Sa gitna ng malawak na silid, nakatayo si Francia habang tinutulungan ang isang batang ina sa pagbuo ng unang disenyo nito. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng marka ng hirap, ay ngayon ay puno ng kasanayan at kalinga. Sa dingding ng kanyang opisina, nakakuwadro ang gintong vest na itinahi niya noong gabi ng anibersaryo. Hindi na ito simbolo ng kanyang pagiging martir, kundi isang paalala na ang bawat tahi ng buhay, gaano man ito kasakit, ay bahagi ng isang mas malaking obra maestra. Samantala, sa loob ng malamig na pader ng kulungan, ang dating marangyang pangalan ng mga Vivaldi ay naging isa na lamang numero. Si Doña Amparo ay unti-unti nang nilalamon ng limot, tanging ang mga alaalang rurok ng kanyang kayabangan ang natitira sa kanya sa gitna ng katahimikan. Si Armand naman ay natutong mabuhay sa pagsisisi. Tinititigan ang mga rehas na tila ba doon lamang niya natanto ang tunay na halaga ng kalayaan at ng babaeng binaliwala niya. Ang karma ay hindi dumating bilang isang marahas na kidlat, kundi bilang isang mabagal at malamig na pag-iisa. Nakahanda na ang sasakyan, Francia. Ang malambing na boses ni Attorney Lito ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Lumingon si Francia at ngumiti. Isang ngiting hindi napilit, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Lumapit siya kay Yaya Rosa, na ngayon ay masigla na at masayang nakikipagkwentuhan sa mga manggagawa. Isang huling haplos sa pisngi ng matanda bago siya sumabay kay Lito palabas. Naglakad silang dalawa patungo sa dalampasigan ng Manila Bay. Pinanood nila ang uentunting paglubog ng araw. Ang kalangitan ay tila isang pintura ng kulay kahel, lila at rosas. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay tila isang bulong ng pasasalamat. Sa wakas, Lito, nahanap ko na ang kapayapaang akala ko ay kailanman ay hindi ko makakamit. Bulong ni Francia habang ang hangin ay naglalaro sa kanyang buhok. Karapat-dapat ka sa bawat sandali ng katahimikang ito, Francia. Tugon ni Lito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa babaeng sa wakas ay natutong mahalin ang sarili. Sa paglubog ng araw, alam ni Francia na bukas ay may panibagong liwanag na darating. Ang paglalakbay ng kanyang damdamin ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, kundi sa pagtuklas na ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng isang pusong marunong bumangon, magpatawad sa sarili, at magmahal muli ng walang takot. Si Francia Vivaldi ay wala na. Ang narito ngayon ay si Francia, isang babaeng malaya, matapang at buo. Ang bawat paghampas ng alon sa dalampasigan ay tila isang marahang bulong na ang bawat unos, gaano man ito kalakas, ay may katapusan din. Sa dulo ng ating kwento, nakita nating mas pinili ni Francia ang katahimikan kaysa sa muling pagbubukas ng mga sugat ng nakakaraan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pagsama sa akin sa mahaba at emosyonal na paglalakbay na ito. Habang nililikha ko ang bahagi kung saan itinapon ni Doña Amparo at Armand ang gintong vest sa mukha ni Francia sa gitna ng malakas na ulan, naramdaman ko rin ang hapdi sa aking sariling dibdib. Sino ba naman ang hindi masasaktan kapag ang lahat ng iyong sakripisyo ay ibinalik sa iyo bilang isang basang-basahan? Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay ng maraming kababaihang patuloy na lumalaban at bumabangon mula sa abo ng pagtataksil. Ang ating buhay ay parang tela ng damit. Maaari tayong matusok ng matalim na karayom ng kapaitan at maaari ring maputol ang sinulid ng ating pag-asa sa gitna ng pananahi. Ngunit tandaan ninyo, tulad ni Francia, tayo ang may hawak ng balangkas ng ating kapalaran. Huwag nating hayaang ang ibang tao ang magtakda ng disenyo ng ating kaligayahan, lalo na kung ang hangad lamang nila ay dungisan ng ating pagkatao. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Francia na sunugin ang sulat ni Armand sa halip na harapin ito para sa huling pagkakataon?
Kung kayo ang nasa kalagayan niya, kaya niyo rin bang tuluyang bumitaw at piliin ang sarili ninyong kapayapaan? Saan niyo nga pala pinapakinggan ang kwentong ito ngayon? Siguro ay kasalukuyan kayong nag-aayos ng bahay, nagluluto para sa pamilya, o baka naman ay nagpapahinga matapos ang isang mapaghamong araw. Gusto kong malaman ang inyong saloobin. Huwag kayong mahihiyang mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong mga karanasan. Dahil dito sa ating munting komunidad, palaging may pusong handang makinig sa inyo. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong maabot at mabigyan ng lakas ng loob. Naway baunin ninyo ang katatagan ni Francia sa bawat hakbang na inyong gagawin. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, pagpalain nawa kayo ng may kapal at manatiling payapa ang inyong mga puso. Pamagat ng kwento. Ang tahi ng bagong bukas. Paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.